Alright, mga kamatis, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Paano ba natin sisimulan? Ito po, mga kaplastik, ay isang vlogger nagka-clash sa bawat isa, mga kaplastik. At itong dalawang to, mga kaplastik, isa sa mga silang dalawa ay aking mga iniidolo, iniidolo sa mga pagdating sa pagkokomentarista. Napakalalim ng mga taong to when it comes sa pagpapaliwanag. Talagang hinihimay-himay nila ang mga paliwanag kapag may mga topics silang mga tulad ng mga nagba-viral sa social media na talagang hindi ko, aminado naman ako na hindi ko kayang kopyahin ang kanilang mga estilo, mga kaplastik. So isa sa mga iniidolo ko yan, itong dalawa, si Attorney Rani Libayan at ito naman tong si Nico David. At kamakailan lang, mga kaplastik, etong si Nico David ay di ba nakasuhan siya laban kay Makagago, mga kaplastik. So anong connection doon sa topic ko na ito, mga kaplastik? Panoorin muna natin yung video. Ano ba ang medyo may mga misunderstanding itong dalawang prestigyosong vlogger na komentarista na nagbibigay ng impormasyon sa mga viewers. So panoorin natin kung ano bang alitan o may hindi pagkakaintindihan. Panoorin natin. Kumbaga, tulad ng sinabi ni Cynthia Villar, predisposed na yung utak. Okay na yon. So yan talaga, nandyan lang naman yung mga yan para kunwari meron kang audience. Kunwari merong nagko-comment. Pero pag may pupunta dyan na tao at papanoorin ka, yung mga hindi mo kagrupo, your content is a joke. And I will show you, mga kabatas natin. Tignan nyo. Ito sabi ni sabi ni Kena, sabaw na sabaw. Sabi ni iCheck, attorney, share ko lang, nakilala kita because of ND. Medyo sad lang kasi ganito naging outcome ng relationship niyo. Diba? Ang galing ng komentarista ay ng nag-comment na netizens na si iCheck. So meaning, nasusubaybayan nila ang history ng dalawang vlogger na ito. Ang hirap kasi dito kay Nico David, mga kaplastik. Lahat ng mga vlogger na kinokolab niya o yung mga tumutulong sa kanya, kalaunan, binabatikos niya. Meron lang siyang isang bagay na hindi niya nagustuhan. Ito kasing si Attorney Libayan, mga kaplastik, kung napapanood niyo po siya madalas sa kanyang channel, ito kasi criticize niya to si Rapi Tulfo. Ngayon, yung issue na yan about kay Rapi Tulfo, may mga bagay na hindi rin nagustuhan ni Nico David about dun sa pagkikriticize ni Attorney Libayan. Ngayon, kinontra niya yon. Ngayon, panonorin natin yon kung ano yon. At ang masakit dito, nakilala kita because of ND. Medyo ang sad lang kasi ganito naging outcome ng relationship. Ito kasi si Nico David, parang hindi ko maintindihan yung kokote niya. Kahit si Kaalaman, tinira niya. Maging si Makagago, dati niyang katropa sa pagbablog. Hindi lang pumayag sila Makagago na mag-collab sa kanya kasi nga, diba, walang bilang. Kung makikita mo yung subscribers ni Nico David, 300,000 plus. Tapos yung mga content niya hindi na nakakatuwa.
Kaya pansinin mo, nakaka 10,000 views lang siya kapag GMA content na. Pero pag mga ibang mga bagay na vlog, yung mga tinitira niya, yung mga di kilalang vlogger din, wala na. Nung nag-trending yung Kong TV, yung mga tropa ni Kong TV, nag-trending yun. Doon siya nakatabo ng 100,000 views. Pero yung mga wala nang nonsense na mga content, 1,000 views na lang. Yan na lang yung tumatabo sa kanya. Paano? Wala na kasing sense yung mga sinasabi niya sa live. Ngayon, dati hindi naman siya nagla-live. Ngayon, nagla-live stream na siya. Kasi nga nag-aapit sa pera. Ang problema lang kasi kay Nico David, mga kaplastic, kapag may mga bagay na hindi siya gusto sa mga opinion ng mga co-vloggers niya, yung mga tropa niya ngayon, inaaway niya ngayon. Yan ang pangit sa ugali ni Nico David. Kinokolab niya, then kakalabanin niya later. Kaya gusto niya makakolab si Paulul. Hindi naman nakikipag-collab kay Paulul, dahil walang interest sa kanya yung tao eh. Kasi kalaunan, alam niya ang magiging resulta kapag hindi niya nagustuhan yung opinion ng isa, titirahin niya ngayon sa live stream. Ganyan si Nico David. Alam nyo, yung relationship na yan, that's the list of the concerns here. If there is a battle between good and bad, truth and lies, you just have to choose your side. Ganun lang naman eh. O tingnan natin. Sabi niya sa Axie pa lang naging bonak na. They didn't learn there. Tama naman eh. 'Di ba? Nag-opinion siya about sa Axie Infinity later. Isa pa 'yun. Kinontra din ni Arthur ni Libayan 'yon yung mga panahong 'yon. Para kay Nico David, Ponzi scheme 'yon. 'Di ba? Sabi niya hindi daw scam 'yon. Eh sabi ni Arthur ni Libayan, scam 'yon. Ang dami na biktima. Pinatunayan na nga ng mga netizens 'yon na walang kumikita talaga sa Axie Infinity. At nasubaybayan ko rin yung content na 'yon. Bawat isa sa kanila nag-opinion, pinakinggan ko yung isa, pinakinggan ko yung kabila. O, di ba? Ang nangyari, talo si Nico David sa puntong 'yon. Kaya tingnan mo, nasusubaybayan din siya ng mga viewers ni Atty. Libayan na Axie pa lang naging bonak na. Kasi mga opinion kasi ni Nico David out of context na rin, out of na rin. May pinaglalaban siya kasi nga siya kumikita rin siya doon. Kahit nga lang yung yung mga online sugal pa na marami siyang online sugal na prinomote pero di nagtagal sa kanya kasi nga wala siyang kinita doon eh. Kasi kumikita lang naman kasi usually ang mga vlogger sa mga online sugal sa pag-i-invite, hindi sa paglalaro. Eh siyempre wala na naniniwala sa katangahan niya. Wala na. Alam mo, ang nagustuhan ko lang kay Nico David, mga kaplastic, yung pagiging debunker niya dati. Ang galing niya mag-debunk ng mga kalaban niyang vlogger na matatalino. Iniisa-isa niya yun. Never siya nag-live stream nung araw na yon kasi nga ang kino-content niya talaga edited video na. Doon ako nabilib sa kanya. Wala siyang kaano-ano mga kaplastic eh. Tingnan natin yung mayroon pa sinabi si Atty. Libayan dito sa bandang 17 o 18 minutes. Ayan. Panoorin natin. Panalo. Alam ko na. Alam ko na yung ginagawa ni Nico David dito. Parang mas maganda nga doon sa kanya, no? Sinisecure niya yung win. Kasi baka hanggang pag-file na lang yung panalo nila. Boom!
Surewin. Surewin nga naman sila. Surewin. So round 1 mag-file ka. Panalo ka na. 1-0 agad. Wala na talagang kwenta ang presumption of innocence, Nico David. Nakasuhan ka pa naman. Tama. Wala ka man lang kahit konting natutunan doon. Tsaka hindi rin siya nagpasalamat dito sa taong to. Sa Atty. Libayan. Diba? Siya yung naglutas ng problema niya kay Makagago. Di ba siya nahihiya niyan? Tinulungan siya ng taong to, tapos ngayon kakalabanin niya. Mahiya ka naman, Nico David. Todo shoutout ka pa kay Tim Payaman. Tapos, todo shoutout ka rin dito kay Atty. Libayan na tinulungan ka sa mga problema mo nung 36 cyber libel counts. Di ba? Wala ka talagang kadala-dala, Nico David. Ano ba yung utak mo? May makontent ka na lang. Sus Mario Josep. Sana inuunawa mo yung mga tao sa paligid mo. Hindi yung bira ka ng bira. May masabi ka lang na opinion na parang sinasabi mong ang pwede na ay pwede na. Alam mo yun ang pinakamalungkot dito. You were there. You saw everything, but you did not learn anything. Yun na nga. Nanggaling na siya. Sabi mo, panalo ka agad, mag-file ka lang. Tanungin mo nga si Fiscal EJ. Kunyari, may Hindi ako genie, Nico David, na yung mga gusto mo ay tutuparin ko. Pero pinagbigyan na kita. Sabi mo, panoorin kita. O di pinanood kita. Huwag abusado, ha? Isipin mo ito, ha? Kayo yung nag-file. Ito kasi yung utak ni Nico David, eh. Kaya hindi ko maintindihan, eh. Sila yung nag-file. We've already won, sabi niya. Tapos, tuturuan niya ako kung paano ko ilalaban yung kaso ko. Ganto siya kagaling. Tignan nyo. yung mga ginamit, yung mga linalabas niya dito sa Facebook dito is kung aakyat ba or hindi. And kung ngayon, gusto kong gamitin ni Rani yung mga ginamit, yung mga linalabas niya dito sa Facebook. Kunyari, may dalawa kasi siyang vlogger na pinagmaman. So gusto niya daw yon. Yan. Ayoko nang pahabain tong video na ito. Basta panoorin nyo na lang po itong video ni Atty. Libayan. Kasi may pinag-aawayin nga sila tungkol dun sa pagsampa ng kaso dun sa Taob issue. Kaya ewan ko ba kay Nico David, ba't ganyan ang utak niya? Lahat na lang. Kasi parang banwago ng tingin ko dito kay Nico David, eh. Kung saan yung malakas, dun siya didikit. Di ba? Kung saan yung pinakamatunog, dun siya lalapit. Baga yung dating Nico David yung namimiss ko, hindi yan yung bago. Wala na yung dati. Kawawa. Siguro hanggang dito na lang ang aking opinion. Kayo na lang ang humusga. Kaya kayo mga vlogger dyan na sikat, huwag kayo magko-collab dito kay Nico David. Balang araw, hahanapan ka lang ng butas niyan, titirahin ka rin yan sa live stream niya, eh. Diba? Kaya walang may gusto makipag-collab sa kanya, kahit yung Tim Payaman, walang pakialam sa kanya, eh. Hindi nga binabanggit pangalan dun sa pangalan ni Nico David sa Tim Payaman, eh. Pati yung pati yung Paulol na pinagmamalaki niyang buti pa nga si Paulol, eh, laki ng views, eh. Kada content 300,000 pataas.
Siya po, nakakachamba lang siya sa 100,000 views pag GMA content na. Pero pag mga ibang topic na, wala na, basura na. Diba? Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.